CJ, CJ, CJ. Liu Ruyan, ako na ang bulag. Talagang nagkagusto ako sa isang babaeng tulad mo. Galit na galit siyang tumalikod at umalis. Pagdating sa pintuan ng kwarto, bigla siyang lumingon at tumingin kay Liu Ruyan. Liu Ruyan, isa kang walang kwentang tao. Nararapat lang sa iyo. Hinding-hindi ka magiging masaya sa taong gusto mo. Pagkasabi noon, tumalikod siya at umalis. At malakas na isinara ang pinto kasabay ng kanyang kilos. Gumawa ng isang malakas na idong na tunog. Biglang kumabog ang dibdib ni Ruyan. Hindi malaman kung dahil ba sa tunog ng pagsara ng pinto o dahil sa kanyang mga salita. Sa wakas, siya na lang ang natira sa kwarto. Nakaratay siya sa kama, palingalinga. Ngunit hindi mapakali ang kanyang puso. Pagkaraan ng mahabang sandali, muli niyang kinuha ang cellphone. At muling tinawagan si Assistant Wang. Imbestigahan mo ang nakaraan ni Izhai. Mula pagsilang hanggang ngayon. Lahat ng detalye. Gusto kong malaman lahat. Hindi naghintay ng matagal si Liu Ruyan. Kinabukasan ng umaga, dinala na ni Assistant Wang ang lahat ng impormasyon. Binuklat ang mga dokumento ng paisa-isa. At unti-unti ring dumilim ang kanyang mukha. Detalyadong nakasulat sa mga dokumento na si Zai Cheng ay may dating kasintahan na si Shen Ying na kanyang kababata, na tinitingnan ng mga tao sa paligid bilang isang modelong magkasintahan. 13 taon silang magkakilala, nagkaintindihan at nagmahalan. Isang hakbang na lang sana at papasok na sila sa kasal. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sang-ayon ang tadhana. 4 na taon na ang nakalilipas, isang biglaang aksidente sa sasakyan ang sumira sa kanilang buhay. Si Shen, para protektahan siya, ay namatay sa aksidenteng iyon. Pagkatapos niyang mamatay, pinili ng mga magulang ni Wen na sundin ang kanyang huling habilin at ibinigay ang kanyang puso. At si Liu Ruyan din, sa panahong iyon, biglang nakahanap ng puso at matagumpay na nabuhay. Sa taong iyon din, dumating siya sa tabi niya. Sa wakas ay naging malinaw na ang lahat. Ngunit ang nagbigay sa kanya ng puso ay hindi si Shen Ying. Naaalala niya ang tanong nito kung sino ang nagbigay sa kanya ng puso. Ngayon kung iisipin, marahil ay nagkamali siya sa kanyang investigasyon. Kaya inakala niyang ang puso ni Shen Ying ang ibinigay sa kanya. Kaya pala bigla siyang lumitaw sa tabi niya. At ganoon kabaliw ang kanyang panliligaw. Kaya pala pagkatapos nilang magsama, ang pinakagusto niya ay ang humiga sa kanyang kandungan at pakinggan ang tibok ng kanyang puso. Kaya pala nang malaman niyang ang nagbigay sa kanya ng puso ay isang taong may apelyidong Qi. Hindi na siya muling lumapit pa sa kanya. Bigla niyang naalala na nag-away sila ni Shai Hao, 1-0 dahil sa isang kwintas. Nang tanungin niya kung mahalaga ba ang isang kwintas, ang sagot niyang puno ng pagkasira ng loob, mahalaga. Bigay iyon sa akin ang taong pinakamamahal ko. Nang sabihin niyang bibigyan niya ito ulit ng isa, ang bakas na nadumaan sa kanyang mga mata. Naaalala niya noong araw na naglalaro sila ng Truth or Dare. Nang tanungin siya kung nasa lugar ba ang taong pinakamamahal niya, walang pag-aalinlangan niyang sinagot na wala. Akala pala niya, hindi siya nagsisinungaling. Nagkamali lang siya ng intindi. Ibinaba ni Liu Ruyan ang mga dokumento. Pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Ngunit sa huli, namula pa rin ang kanyang mga mata. General Manager Liu. Ayos ka lang po ba? Nang mapansin niyang hindi maganda ang kanyang lagay, mahinang nagsalita si Assistant Wang. Hindi niya ito pinansin. Iwinagayway lang niya ang kanyang kamay para paalisin si Assistant Wang. Nang makakuha ng pahintulot, hindi na nagtanong pa si Assistant Wang. At akmang aalis na. Pagdating sa pintuan, narinig niyang parang may naalala si Liu Ruyan. At bigla siyang tinawag. Imbestigahan mo pa. Yung taong nakatanggap ng puso ni Shen Ying. Nasa Haicheng ba siya ngayon? Opo, General Manager Liu. Marahang isinara ang pinto. Biglang naging tahimik ang kwarto. Ang katahimikan ay naging dahilan upang hindi na mapigilan pa ang kanyang emosyon. At bumuhos ito. Itinaas niya ang kanyang kamay para takpan ang kanyang mukha. At bumuhos ang pigil na iyak.
Inakala niyang siya ang maaaring umalis anumang oras. Naaawa lang siya kay Zai Cheng na mahal siya. Kaya pinanatili niya ito sa tabi niya ng ilang panahon. Iniisip niyang kung talagang hindi ito makakaalis sa kanya. Kahit na magdiborsyo sila, pwede niya itong alagaan. Ngayon, mukhang nagkamali pala siya ng akala. Zai Cheng, ang galing mo talagang umarte. At napakawalang awa mo rin. Mahina siyang bumulong. Maihalong lungkot sa kanyang boses. Inakala ng lahat na siya ang minamahal. At naniwala rin siya. Sa mga nakaraang taon dahil sa kanyang pagpaparaya. Naging walang pakundangan siya. Pinalubog siya sa kanyang peking pag-ibig. Nang hindi na siya makawala. Malupit naman siyang umalis. Ding dong. Tumunog ang notification ng mensahe. Tumingala siya, ngunit puno na ng luha ang kanyang mukha. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Kinuha ang cellphone at tiningnan ito. Mula kay Assistant Wang. General Manager Liu, nasa Haicheng po ang taong iyon. Nang makita ang mensaheng ito, ang huling bakas ng pag-asa ay tuluyang nawala. Natawa siya sa sarili. Pagkaraan ng mahabang sandali, saka lamang siya sumagot. Ay book mo ako ng pinakamabilis na flight papuntang Haicheng. At ipadala mo rin sa akin ang impormasyon ng taong iyon. Opo, General Manager Liu. Haicheng, Fangshi Group Building. Pagkatapos ng isang buwang walang tigil na pagsisikap. Sa wakas ay nakapasok si Zai Cheng sa Fangshi Group sa pamamagitan ng interview. Pagkatapos ng iba't ibang aksidenteng pagkikita na naaayon sa gusto nito. Sa wakas ay formal na siyang nakapasok sa paningin ng presidente ng Fangshi Group. Si Fang Banxia. Presidente Fang, ang swerte naman. Sa isa pang aksidenteng kipagkikita. Kahit na napansin ni Fang Banxia na sinadya niya ito. Nanatili pa rin siyang magalang. At mumiti at tumango sa kanya. Talagang napakaswerte. Pero ito na ang ika-negatibo 15 beses nating. Nagkikita ng di sinasadya ngayong buwan. At ngayon ay ika-negatibo 15 ng Hunyo. Sekretaryo Xu, kahit hindi ko alam kung ano ang iyong layunin. Ngunit malinaw na. Mukhang hindi mo alam na may salitang. Tinatawag na ang lahat ng sobra ay masama. Marahan niyang hinalo ang kape sa harap niya. Magalang at may ngiti. Walang maipipintas. Tanging sa kanyang mga mata lang. May bahid ng pag-usisa at panunukso. Nang mabisto ang kanyang intensyon. Hindi naman nahiya si Zai Cheng. Sa halip kumapal ang kanyang mukha at lumapit. Umupo sa upuan sa tapat niya. Alam ko. Pero gusto ko pa rin gawin ito. Tungkol naman sa kung ano ang gusto ko sa kanya. Siyempre, ang maganda, kaibig-ibig, marangal, at mapagbigay na si Presidente Fang. Kinindatan niya ito. At walang pakundangang tiningnan ito mula ulo hanggang paa. May panunuksong tono dahil si Presidente Fang ay napakabata at matagumpay. Maganda at mayaman. At napakabait pa sa akin, isang sekretaryong may masamang balak. Kung magiging boyfriend ako ni Presidente Fang, siguradong napakasaya. Walang pakundangan ang tingin ni Zai Cheng. Magaan ang kanyang tono. Kung ibang babae ang nandito, marahil ay ituturo na niya ang kanyang ilong at sisigawan ito. Ngunit siya, umiti lang. At tinanggap ng buo ang kanyang mga salita. Maraming salamat sa papuri at sa pagmamahal. Ang bahagyang pataas na dulo ng kanyang boses ay napakaakit. Kahit siya ay hindi sinasadyang natigilan. Nakatuon ang tingin sa kanyang mga labi. Ang maputlang rosas na manipis na labi ay bumubuka at sumasara. Ngunit wala siyang marinig. Sa huli, hindi pa rin siya nakakita ng ganoong katuwid na tingin. Kinagat niya ang kanyang labi. Isang kamay ang nakakuyom na nakatakip sa kanyang labi. At marahang umubo. Medyo nang hinayang siyang inalis ang kanyang tingin. Sabi nila, ang mga taong may manipis na labi ay kadalasang walang awa. Pero hindi naman ganoon ang tingin ko sa kanya. Ayon sa impormasyong nakuha sa investigasyon, ang presidente ng Fangshi Group na si Fang Banxia, mula pagkabata ay anak ng iba't na. Mula elementarya hanggang high school. Laging kianak ng iba. Laging numero 1. Ang mga marka sa bawat asignatura ay malayo sa ikalawang pwesto. Mahirap kalimutan.
Pagkatapos pumasok sa Xiangbi University. Sa loob ng 2 taon lang ay natapos na niya ang lahat ng kurso sa pamamagitan ng self-study. At may 2 degree pa sa finance at computer science. Sa edad na 18, nagsimula siyang mamahala sa kumpanya ng kanilang pamilya. Sa edad na 19, tuluyan na siyang namuno. Sa edad na 20, ginawa niyang pangunahing grupo sa Haicheng ang Fangxi. Ngunit marahil dahil sa inggit ng langit sa mga henyo, ang ganitong kahusay na tao ay may malubhang congenital heart disease. Sa edad na 22 dahil sa atake sa puso. Nasa bingit ng kamatayan. Ilang beses muntik nang hindi makayanan. Buti na lang at nakahanap agad ng angkop na donor. At sa wakas ay bumuti na ang kanyang kalagayan. Hindi malaman kung dahil ba sa kanyang kalusugan. Sa mga nakaraang taon, wala ring balita tungkol sa kanyang pag-ibig, kasal. O kung may nagugustuhan man siya. Ang puso ni Shenying ay napunta sa ganitong tao. At sa wakas ay medyo gumaan na rin ang kanyang loob. Sekretaryo Xu. Bahagyang tinaasan ni Fang Banxia ang kanyang boses. Na nagpabalik sa kanyang isipan mula sa mga alaala. Pabalik sa kasalukuyan. Tumingala siya at nakita ang kanyang namumulang tenga. Ang cute naman, napaka-inosente. Habang iniisip ito, lalo pang lumakas ang kanyang pagnanasa. Hindi kaya nangangailangan si Presidente Fang ng boyfriend? Si Fang Banxia ay mula sa isang mayamang pamilya. Mula noong opisyal siyang namuno sa edad na 19. Hindi mabilang ang mga lalaking gustong makipag-ugnayan sa kanya. Iba't ibang uri rin. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong tulad ni Haicheng na diretsahan ang paraan ng paglapit. Ngunit paligoy-ligoy naman kung magsalita, parang nahihiya. Ngunit sa pagpapahayag, hindi siya nagtatago. Hindi rin siya naiinis. Sa halip, nakakatuwa ito. Ngunit sa susunod na segundo, umiling si Fang Banxia. Walang awa siyang tumanggi. Hindi rin nagalit si Haicheng. Wala naman siyang balak na magtagumpay agad. Ang ganitong resulta ay nasa inaasahan na niya. Sige, kung sakaling kailanganin ni Presidente Fang. Pwede niyo po ba akong unahin? Hindi siya tumanggi o pumayag. Tinaasan lang niya ito ng kilay. Puno ng paghanga ang kanyang tingin. Bakit kailangan ako? Natigilan siya sa tanong na ito. Ngunit mabilis ding bumalik sa dati. Ang pag-ibig, wala namang maraming bakit. Kinagat ni Haicheng ang kanyang labi. Ngunit lihim na lumihis ang kanyang tingin. Kung talagang itatanong ni Presidente Fang ang dahilan, ang masasabi ko lang ay dahil ikaw iyon. Kaya ikaw iyon. Hanggang sa huli, biglang naging malungkot ang kanyang boses. Ngunit hindi rin siya nagsisinungaling. Biglang natahimik ang paligid. Tanging ang tunog lang ng kutsarang humahalo sa kape. At paminsan-minsang pagtama sa gilid ng tasa ang maririnig. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang kamay at tiningnan ang oras. Naunang tumayo. Tapos na ang oras ng pahinga. Sekretaryo Xu, dapat ka nang bumalik. Masusunod po. Ang medyo mapaglarong boses niya ay pumasok sa kanyang tenga. Ang biglaang kalungkutan ay parang ilusyon lang niya. Hindi siya lumingon. Kinawayan lang niya ito. Itong kape, libre ko na sa iyo. Nakangiting nagpasalamat si Haicheng. Nakatuon ang tingin sa papalayong anino nito. Kung lumingon si Fang Banxia. Sa sandaling iyon, tiyak na makikita niya ang pangulila sa kanyang mga mata. Yumuko siya at mapaklang ngumiti. Miss na kita. Ay Ying. Biglang may aninong tumakip sa harap niya. Tumingala siya at nang makita kung sino ang dumating. Agad na nawala ang lahat ng emosyon sa kanyang mga mata. At napalitan ng isang tinging walang anumang bahid. Ang dumating ay si Liu Ruyan na pagod matapos malaman kung nasaan si Haicheng. Sa sandaling ito, medyo maputla ang kanyang mukha. Magulo ang kanyang buhok. Na nagpamukha sa kanyang pagod at kaawa-awa. Nang makita ang kanyang maganda at maayos na itsura. At ang babaeng kanina lang ay masayang kausap niya mula sa malayo. Ang inihanda niyang paumanhin. Nang lumabas sa kanyang bibig ay naging masakit na naman. Siya ba ang bago mong target? Haicheng, hindi ko akalaing ang galing mo palang umarte. Alam ba niyang habol mo lang ang puso niya?
Hindi niya pinansin ang kanyang masasakit na salita. Tahimik lang niyang ininom ang huling lagok ng kape sa kanyang tasa. Walang emosyon ang kanyang tingin. Para bang hindi niya nakikita ang taong nasa harap niya. Tumayo at diretsong nilampasan ito para umalis. Nang magkasalubong sila, biglang may humila sa kanyang kamay. Yumuko siya at nakita ang medyo payat niyang kamay. Mahigpit na kumunot ang kanyang noo. Isa-isang tinanggal ang kanyang mga daliri. At pinagpagan pa ang lugar na nahawakan niya. Ang kilos niyang puno ng pandidiri ay pumasok sa kanyang mga mata. At lalo pang sumakit ang kanyang puso. Wala na ang pusong iyon sa mga mata niya. Kahit ang paghawak niya ay ganoon nakasuklam-suklam. Si Zai Cheng, noong umalis siya, handa na siyang malaman niya ang lahat ng katotohanan. Inakala niyang matutuwa ito. Na sa wakas ay makakalaya na siya. At makakasama na niya ang tunay niyang minamahal na si Shai Hao. Hindi niya kailanman inakala. Nasusundan pa siya nito ng napakalayo. Ngunit wala siyang pakialam sa kanyang emosyon. Tamad pa ngang makipag-usap dito at akmang aalis na. Hindi napigilan ni Liu Ruyan. Muling narinig ang kanyang tumaas na boses. Zai Cheng. Ang boses na ito ay nakaagaw ng pansin ng mga tao sa paligid. Napabuntong hininga si Zai Cheng na nasa gitna ng atensyon. Huminto at lumingon sa kanya. Malinaw ang distansya sa kanyang mga mata. Nang magsalita, magalang lang siyang tumawag, General Manager Liu. Hindi ko alam kung bakit niyo ako hinahanap ng napakalayo, General Manager Liu. Kung wala kayong kailangan. Malapit na ang oras ng trabaho. Kailangan ko nang bumalik sa kumpanya. Kahit namumula na ang kanyang mga mata. Tulad ng isang asong maaaring itapon. Kaawa-awang nakatingin sa kanyang amo. Nagmamakaawa sa kanyang atensyon. Habang nagsasalita, medyo nanginginig na ang kanyang boses. Zai Cheng. Dahil sa isang puso, sinadya mo akong lapitan. Ngayon, walang pag-aalinlangan mo akong iniwan. Bakit ka basta nalang dumarating at umaalis? Kahit ang diborsyo. Kaya mo bang magdesisyon mag-isa? Yung divorce agreement, mula simula hanggang wakas, wala akong alam. Hindi iyon pwedeng bilangin. Umiling si Zai Cheng. Bahagyang umiti. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw. Pero General Manager Liu, tinanong ko na kayo. At akala ko, dapat kayong matuwa. Sinasabi niyo akong may masamang intensyon. Kayo mismo. Masisiguro niyo bang noong pumayag kayong pakasalan ako? Wala kayong anumang pansariling interes? Talaga bang gusto niyo ako? Isa pa, sa panahon ng ating kasal. Talaga bang itinuring niyo akong asawa niyo? Kung talagang itinuturing niyo akong asawa niyo. Pero dahil lang sa mga sinabi niyo, General Manager Liu. Sa mga ginawa niyo. At sa mga ginawa niyong pakikipagrelasyon sa iba sa ngalan ng pagkakaibigan. Liu Ruyan. Sa mundong ito, kahit sino pwedeng humusga sa aking intensyon. Pero ikaw, hindi. Habang nagsasalita siya, lalong lumalamig ang kanyang boses. At lalo namang namumutla ang kanyang mukha. Pagkaraan ng mahabang sandali, natuklasan niyang. Wala siyang mahanap na anumang maipapangatwiran. Ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Gusto pa rin niyang subukan para sa sarili. Pero 4 na taon mo akong hinabol. At 3 taon na rin tayong kasal. Sa mga taong ito, habang nakahiga ka sa aking kandungan at pinakikinggan ang tibok ng aking puso. At iniisip ang ibang tao. Talaga bang hindi ka man lang nakaramdam ng kahit ano? Umiling lang si Zai Cheng. Ayaw man lang siyang lokohin sandali. Hindi. Liu Ruyan, tanungin mo ang sarili mo. Noong panahong iyon, ano ba sa iyo ang karapat-dapat mahalin ng iba bukod kay Shai Hao? Ang pag-alis ko, hindi ba't ayon sa iyong kagustuhan? Ngayon, pumayag na si Shai Hao na makipagrelasyon sa iyo. At nagdiborsyo na rin tayo. Bakit hindi mo hanapin si Shai Hao at ako pa ang hinahanap mo? Ang pagmamahal niya kay Shai Hao ay alam ng lahat. Pati na ang kawalan niya ng interes sa sarili. Kaya ang mga kaibigan niya, ganoon na lang kawalang pakundangan. Napaulit-ulit siyang sinasaktan. Kaya 3 taon na silang kasal. Isang beses lang siyang nakapunta sa lumang bahay nito. At nakita niyang ibinigay ng mga magulang nito.
Ang family heirloom sa iba. Kaya naglakas loob si Shaihaw na hanapin siya. Para kutyain siya. Ipangalandakan at hamakin. Buti na lang at hindi siya ang gusto ko. Ayaw kong makasama si Shaihaw o kung sino paman. Ikaw lang ang gusto ko, Zaicheng. Patay na si Shenying. Kahit na ibigay pa ang puso niya sa iba. Hindi na siya iyon. Alam ko, dati, kasalanan ko sa iyo. Pero alam ko na talagang nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Kung ano man ang gusto mong baguhin ko, gagawin ko. Pakiusap, wag mo akong iwan. Bihirang makita ni Zaicheng ang ganitong liruyan. Marupok, sira. Ang nagmamakaawang tono ay maihalong pagkamababa ang tingin sa sarili. Dati, kung ano ang gusto niya, nakukuha niya. Sa harap ng iba, laging bihasa. Makapangyarihan at mayabang. Sa harap niya, kahit hindi ganoon katindi ang kanyang yabang. Kadalasan ay tiwala sa sarili kalmado. Malamig at malayo. Sa harap ni Shaihaw. Maaari siyang maging maginoo. Maaari siyang maging malambing at maalaga. Marami siyang mukha. Tanging hindi lang ganito. Bihira siyang mag-atubili. Ngunit sa huli pagkatapos tingnan ang oras. Pinili niyang tumalikod at umalis. Kinawayan lang niya ito. Ang mga bagay ko ay walang kinalaman kay General Manager Liu. Kung walang kailangan si General Manager Liu, mas mabuting umuwi na kayo ng maaga. Itinulak ni Zaicheng ang pinto ng coffee shop. Nawala ang kanyang anino sa kanto. Walang magawang hinaplos niya ang kanyang dibdib. Walang laman doon. Para bang may nawala siyang napakahalagang bagay. 4:00 ng hapon. Fangshi Group, opisina ng presidente sa ika-23 palapag. Si Fang Banxia. Kakatapos lang ng 2 oras na video conference. Medyo walang magawang hinilot ang kanyang kilay. Ang payat na daliri ay pinindot ang call button sa mesa. Pagkaraan ng 2 minuto. Pumasok si Zaicheng na may dalang isang baso ng mainit na gatas. Pagkatapos ilagay ang baso sa direksyon na madali niyang maabot. Marahan niyang ibinaba ang tasa. Nakaugalian na niyang abutin ito. Hindi man lang tumingin. Yumuko at uminom ng isang lagok. Ang lasa sa lalamunan ay malambot at pino. May kasama pang tamis ng hibla. Na medyo nagpagulat sa kanya kaya yumuko siya. Ang nakita niya ay purong puting gatas. Sekretaryo Xu, kape ang gusto ko. Hindi niya ipinahalata, ibinaba ang tasa. Tinaasan siya ng kilay. Akma ng papapalitan ito. Nakita niyang kinagat nito ang labi at umiling. Presidente Fang, nakainom na kayo ng kape kanina. Para sa inyong kalusugan. Hindi na angkop na uminom pa ngayon. Nang maalala ang kanyang puso. Natigilan muna si Fang Banxia. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang umiti. Ang mga sekretaryong kinuha niya noon. Kadalasan ay sumusunod lang sa kanyang gusto. Dahil siya ang amo. At ang pagkontrol. Malinaw na hindi angkop para sa isang subordinate. Hindi niya inaasahan. Itong si Zaicheng, 1 buwan pa lang dito. Nangahas na siyang pakialaman. Iwinagayway niya ang kanyang kamay. Hindi na nakipagtalo pa. Pinaalis na lang niya ito. Ngunit ang baso ng gatas ay naiwan. Nang tuluyang makaalis ang tao. Tiningnan ni Fang Banxia ang direksyon ng pinto. Marahang hinalo ang gatas. Malalim ang tingin. Zaicheng. Sino ka ba talaga? At bakit ka na parito? Sa harap niya ay may isang folder ng mga dokumento. Kalahating oras na ang nakalilipas nang dalhin ito ng kanyang assistant. Binuklat niya ang mga dokumento. Ang unang pahina. Malinaw na ang resume na isinumite ni Zaicheng noong pumasok siya. Nagtapos ng master's degree sa Qingda University. Sa teorya, hindi dapat siya mahirapang makahanap ng trabaho. Ngunit sa panahong ito, wala siyang karanasan sa trabaho. Ibig sabihin, ang trabahong ito sa Fangshi Group ay ang una niyang trabaho. Kung titingnan pa ang nakaraan, ang mga marka niya sa Qingda ay laging mahusay. Habang may kasintahan, kaya pa niyang makasama ang kanyang kasintahan na manalo. Ng iba't ibang parangal. Wala ring posibilidad na nagluloko lang siya. Na wala talaga siyang kakayahan. Pero ang kasintahan,
Ang tingin ni Fang Banxia ay nakatuon sa dokumento. Sa nag-iisang pangalan na Shen Ying. Wala siyang maalala tungkol sa taong ito. Ngunit ang ganitong napakatalino at kahangahangang henyo. Paano siya magiging hindi kilala? Nag-isip siya sandali. Kinuha ang internal phone at tumawag. Imbestigahan mo yung babaeng nagngangalang Shen Ying. At ang relasyon nila ni Zai Cheng. Opo, Presidente Fang. Mabilis kumilos ang assistant. Hindi nagtagal. Isa pang folder ng mga dokumento ang dinala sa harap niya. Binuklat niya ang mga dokumento. Nakatuon ang tingin sa maliliit na letra sa ilalim ng larawang iyon. Ang taong ito ay namatay na 4 na taon na ang nakalilipas. Pagkaraan ng mahabang sandali, sa wakas ay naalis na niya ang kanyang tingin sa dokumentong iyon. Pagkatapos ay napunta naman sa dokumentong. May nakasulat na pangalan ni Zai Cheng. Ang taong minahal niya ng ganoon kalalim. Talaga bang pagkatapos mamatay ng kanyang minamahal, ay mababaliw sa pag-ibig sa ibang tao? At magpupumilit na pakasalan ito? Kung sasabihing baliw na pag-ibig, ang nagpalimot sa kanyang damdamin para sa dating kasintahan. Ang diborsyo pagkatapos ng 4 na taon at ang biglaang paghahanap sa sarili. Paano naman ipapaliwanag iyon? Siyempre, hindi maiisip ni Fang Banxia na may taong kayang magmahal ng ganoon kabaliw. Mahal na mahal hanggang sa mamatay ang taong iyon. Ang lahat ng naiwan niya sa mundo ay magiging bagay na gusto niyang hanapin. Ngunit buti na lang. Si Zai Cheng, sa huli, pagkatapos ng 3 buwang probationary period, ay matagumpay na nanatili sa Fangxi. Sinadya niyang ilagay ang tao sa tabi niya. Gusto rin niyang alamin ang tunay nitong layunin. Sa iba't ibang okasyon, lagi niya itong dinadala. Sinusubukang hanapan ng butas. Sa wakas, sa isang piging makalipas ang 4 na buwan, nakilala niya ang kanyang dating asawa na si Liu Ruyan. Kalahating taon na silang hindi nagkikita. Bumalik na naman siya sa dati niyang estado na kung ano ang gusto niya, nakukuha niya. Ngunit nang lumitaw siya, ang mga taong malapit sa kanya ay nakaramdam ng mas matalas na kilos niya. Ang grupo ng mga masasamang kaibigan na laging kasama niya noon, ngayon ay wala ni isa mang nakita. Nang dumaan ang tingin sa lugar na hindi madaling makita, nakatutok ang tingin kay Zai Cheng na nasa likuran ni Fang Banxia. Ngunit mabilis ding bumalik sa dati. Para bang walang nakita. Hindi siya nito ginugulo. Kaya natural na masaya si Zai Cheng na maging malaya. Kapag lumalabas si Fang Banxia, lagi siyang may dalang isang sekretarya at isang assistant. Hindi mabilang ang napalitan na assistant. Ngunit ang sekretarya, mula nang dumating siya, siya na lagi. Pero kadalasan, hindi rin niya ito pinapagawa ng trabaho. Ang pag-aasikaso ng mga dokumento at pag-inom ng alak ay laging inaasikaso ng assistant. Tanging siya lang, ang sekretaryang ito, bukod sa pagkain, pag-inom at paglalaro. Halos walang ginagawa. Para bang gusto lang siyang isama sa labas para maglibang. Hindi siya magiging mapagmalaki na isiping ito ay dahil sa kung gaano siya pinahahalagahan ni Fang Banxia. Nakikita rin niyang nag-iingat ito sa kanya. Ngunit walang pakialam si Fang Banxia. Pinakamaganda kung mai-inlove sa kanya si Fang Banxia ayon sa kanyang plano. Kung hindi naman, nag-atubili siya. Nakatingin sa rehas habang pinagmamasdan ang bulwagan ng piging sa loob. May hawak na isang baso ng fruit juice. Nakikipag-toast sa iba. At masayang nakikipag-usap sa babae. Ayos lang, marami naman siyang pasensya. Pinakamaganda kung magugustuhan niya ako. Kung hindi naman, ayos lang din kung mananatili ako sa tabi niya. Hindi bababasa, hindi ko siya hahayaang ma-inlove sa iba. Isang anino ang gumalaw mula sa kanyang likuran, papalapit. Maingat siyang lumingon. Ngunit nakita niyang si Liu Ruyan. Paano nangyari, kalahating taon na ang lumipas? Mukhang hindi gaanong matagumpay ang iyong progreso. Naiinis siyang lumingon. Ngunit dahil natatakot siyang muli siyang guluhin tulad ng dati. Saka lamang siya sumagot, matagumpay man o hindi. Mukhang wala namang kinalaman kay General Manager Liu, hindi ba? Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay nakakasakal. Sa katunayan, bihirang makita ni Liu Ruyan ang ganitong Zai Cheng. Dati, sunod-sunuran siya rito.
Kalaunan, naging malamig at malayo ito. Ngunit hindi kailanman naging ganito kaagresibo. Natawa siya sa sarili. Nahulaan niyang marahil ay may kinalaman ito kay Fang Bansia. Ganoon ba siya kahusay? Kaya mong baguhin ang sarili mo para manatili sa tabi ng isang taong hindi mo mahal at makipagrelasyon sa kanya ng ilang taon? Sino ang tinutukoy niyang gisya? Walang sinumang naglinaw. Ngunit alam nilang dalawa. Biglang natahimik ang paligid. Si Liu Ruyan ang nag-udyok. Parang nagtatampo na binanggit ang bagay na ito. Ngunit sa sandaling ito, medyo natakot siya. Natatakot siyang tumalikod ito at umalis. Natatakot siyang talagang magbigay ito ng sagot. At anumang sagot nito, hindi niya matatanggap. Kung magbibigay ito ng positibong sagot, paano niya mapapalitan ang puting liwanag ng buwan, biyugong, idealisadong pag-ibig na namatay para protektahan siya? Kung negatibong sagot naman ang ibibigay nito, siya, bilang isang talunan kay Shenying, sa harap ng isang nagtagumpay kay Shenying, gaano kalaki ang kanyang sansa? Hindi na nga si Liu Ruyan na isipin. Ngunit gaano man siya nagsisisi. Naitanong na ang tanong. At tiyak na magkakaroon ito ng sagot. Ininom ni Zhai Cheng ang lahat ng alak sa baso sa isang lago. Tumingala siya rito. May luha pa sa kanyang mga mata. Karapat-dapat siya. Siyempre, karapat-dapat siya. Siya ang pinakamagaling na Shenying sa buong mundo. Ang Shenying na pinakamamahal si Zhai Cheng sa buong mundo. Iba sa lahat ng iba pa. Si Shenying, bukod sa kanyang mga magulang, ang nag-iisang tao na nagustuhan siya dahil siya si Zhai Cheng. Sa kanyang puso, walang sinuman ang makakapantay sa kanya. Malinaw na napakatagal na nilang maayos na nabubuhay. Malinaw na kaunti na lang. Hindi na sila magiging magkasintahan na magkababata, kundi mag-asawa na. Bumuhos ang luha. Hindi na napigilan ni Zhai Cheng ang humagulgol. Hindi inaasahan ni Liu Ruyan na ang isang tanong lang niya na puno ng hindi pagsang-ayon ay biglang magpapabagsak sa kanyang emosyon. Hindi bababasa sa loob ng 4 na taon na nasa tabi niya ito. Ang nag-iisang beses na nawalan ito ng kontrol sa emosyon ay noong araw na nasira ang kwintas. Sinubukan niyang abutin ang kamay. Marahang pinunasan ang luha sa kanyang mukha. Nang makitang hindi ito tumutol, ilang beses naglaban ang kanyang kalooban, sa huli na naig pa rin ang damdamin. Iniabot niya ang kanyang braso at niyakap ang kabilang tao. Marahil kapag mahina ang isang tao, talagang pinakamadaling samantalahin. Sa sandaling iyon, hindi rin alam ni Zhai Cheng kung bakit hindi siya tumanggi. Pasaway niyang pinunasan ang kanyang luha sa palda nito. Nag-iwan ng isang madilim na marka. At siya naman, marahan, ayaw istorbohin ang kanyang paghinga. Hanggang sa wakas ay natapos na siyang umiyak. Saka lamang siya lumayo sa yakap nito. Tumingala siya para pigilan ang mga luhang malapit ng tumulo. Hindi pinansin ang mga matang namumula pa rin dahil sa pag-iyak. Walang anumang paalam na nagmamadaling bumaba. Hindi siya nagsalita para pigilan ito. Tahimik lang niyang tiningnan ang kanyang likod. Walang sinumang nakapansin. Sa likuran nila, naka-on ang surveillance camera. At na-record ang lahat ng nangyari kanina. Sa bulwagan ng piging, biglang tumunog ang notification ng mensahe sa cellphone ng assistant. Yumuko siya para tingnan ito. At lumapit sa tainga ni Fang Bansia. Mahinang bumulong ng ilang salita. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Tumango lang para ipahiwatig na naintindihan niya. Inalog niya ang hawak na baso ng alak. Ang kulay kahel na fruit juice ay medyo maasim-asim na matamis sa lalamunan. Isa ito sa mga paborito niya. Dati anumang okasyon. Karaniwan ay hindi siya kusang umiinom ng alak. Pinakamarami na ang fruit juice na ipinapalit sa alak ni Fang Bansia. Ngunit sa pagkakataong ito, biglang walang kwenta itong fruit juice. Ang assistant ay nag-asikaso lang sandali ng mga bagay. Hindi napansin. Paglingon niya, nakita niyang ang taong kanina lang ay nasa tabi niya. Ay pumunta na sa Champag Tower at kumuha ulit ng isang baso ng alak. Ang mga alak na makikita sa mga piging ay kadalasang hindi mataas ang alcohol content. Ngunit si Fang Bansia, dahil sa congenital heart disease,
ay hindi kailanman uminom ng alak. Kahit na mababa lang ang alcohol content ng champagne. Para sa kanya, nakakasakal pa rin ito.